After na 2 taon na pagdurusa sa demonyong diabetes na yan, may pangungot pang nangyari sa akin. Sa umaga, habang naglalakad, nakatapak ako ng bubog. Hindi ko naramdaman siguro dahil manhid ang pa ako. Hindi tuloy ako makalakad ng maayos kaya gumamit ako ng tungkot. Nakakatakot, ilang linggo na hindi pa gumagaling. Parang nangingitim na yung sugat ko. Kaya sinugod agad ako ng anak at asawa ko sa ospital. Sabi ng doktor, may peripheral artery disease na daw ako. Hindi na daw nakakadaloy ng maayos yung dugo sa paa ko dahil sa diabetes. Sabi pa ng doktor kapag hindi bumuti ang lagay ko, kailangan nilang putulin ang paa ko. Parang sumaklob ang langit sa akin. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Magagalit, malulungkot, o maiiyak. Napatitig ako sa mata ng asawa at anak ko. Parang may gumuhit sa puso ko. Nung makita ko na awang-awa at alalang-alala sila sa akin. Bigla ko na-imagine yung future ko. Nakahiga na lang sa bahay, putol ang paa, inutil, walang silbi, at pagbigat sa buong pamilya. Ako dapat ang haligi ng tahanan. Pero akong naging pabigat sa tahanan. Pero biglang sumikip ang dibdib ko nung naisip ko na paano kung maulila ko ang pamilya ko ng maaga. Gusto ko munang mapag-isa. Sabi ko kay Tina. Umupo ako sa isang sulok, nanlangin ako ng time-time. Naalala ko biglang nanay ko. Kahit namatay siya dahil sa diabetes, ibilib ako sa lakas ng loob niya. Hindi siya huminto na labanan ng diabetes niya. Sabi ko kay Lord, bigyan mo po ako ng lakas para labanan itong pagsubok na to. Ayoko sumuko dahil madami pa akong gustong gawin kasama ang pamilya ko. Gusto ko pang makasama ng matagal ang pamilya ko. Gusto ko pang ma-enjoy yung oras kasama ang pamilya ko. Gusto ko pang gumawa ng maraming alaala kasama ang pamilya ko. Kaya sabi ko, hindi ako susuko. Nahanap ako ng paraan para gumaling ako.